Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-4 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong unang araw ng Misa de Gallo. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sinisimulan natin ngayon ang mga simbang gabi o Misa de Gallo. Tiniaalay natin sa mahal na Birhen Maria ang 9 na araw ng ating paghahanda para sa pagdating na pinananabikan nating Mesiyas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinakikita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan kasama ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong antuntunay ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Pagpalain kami kaagahan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas.
matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naganing mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway galang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Maligayang pagbabalik at maligayang pagdating dito po sa ating banal na misa, ang ating pagdiriwang, kung saan sinisimulan natin ang ating pong pagsisimbang gabi. Sabihin nyo nga po, simbang gabi. Iba po, no? Simbang gabi dahil gabi, misa di Gallo dahil madaling araw o kung ano pa man, no?
pinakamaaga marahil sa ibang lugar, alas 3 ng umaga ay nagmimisa na at ang pinakahuli naman ay alas 9 o 10 p.m. ay nagmimisa pa dahil para maihatid sa mga tao, muli maipaunawa sa mga tao na tayo po ay nararapat na maghanda dahil kung tutusin, 8 araw, pagkatapos ngayon, 8 araw na lang ay Pasko na. Ang pagdiriwang natin ng pagdating ng Panginoon dahil dumating na ang Panginoon, ipinanganak na siya, wala pa tayo sa mundong ito, ipinanganak na ang Panginoon at ang inaasahan natin ay muli siyang babalik. Kaya meron tayong panahon ng Adbyento o panahon ng pagdating. Ngayon, konting recap tungkol sa pagsisimbang gabi para lalong natin mas maunawaan kahit papano, lalong-lalo na para sa mga kabataan. Sabihin nyo nga sa mga katabi ninyo, huwag kang forma lang, ha? Hindi ito pampapormahan. Baka yung mga get up natin, puro pampaporma lang tayo, ha? Puro forma, walang form. Kaya kailangan natin ma-form. Ang pagsisimbang gabi, kaya 9 na araw ay katumbas ng 9 na buwan na pagdadalang tao ni Maria. 9 na buwan na dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan, kaya ngayon, unang buwan, unang araw. Kailangan natin marating para ang pagsisimbang gabi natin ay pagsama natin kay Maria. Kaya kailangan tayong makarating doon sa Belen. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo, Sana kung kayo ay magkakaibigan, kayo ay magtotropa, sana buong tropa ninyo ay makarating doon sa Belen. Kaya naman yan, Kakayanin yan. Pero kahit na sana, sa mga susunod na araw, kahit na bumitaw na ang tropa mo, ang kaibigan mo, or barkada mo, sana ikaw magpatuloy ka pa rin. Kasi ang pagsisimbang gabi natin, dito ay ipinapaalala sa atin kung ano ang ginawa o gagawin ng Diyos para sa atin. Dahil ito ay tanda ng kanyang pagtupad ng pangako at tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Nung unang-unang mga panahon pa, dahil nga madaling araw itong ginagawa at para lamang maihatid din o maging kabahagi yung mga tao noon na maaga pa lang ay nagtatrabaho na. Maaga pa lang, kailangan nilang pumunta sa bukid, kailangan na nilang pumalaot. Hindi ko alam kung sinong nakaabot sa inyo sa lugar dito sa Gagalangin. Since malapit tayo sa dagat, maraming mga mangingisda na pumapalaot na dyan. So para maging kabahagi pa rin sila ng misa, para makadalo pa rin sa misa, kaya mayroon tayong Misa de Gallo, umagang pagdiriwang ng misa. Bakit nagkaroon ng mga parol? Kasi yan ang nagiging gabay nila. Kaya lahat sila may dala noon ng mga sulo. Dahil wala pang kuryente, wala pa namang mga meralco na yan, o kailangan nilang makita yung daan patungo sa simbahan. Kung kaya't nagkaroon ng mga pailaw, nagkaroon ng mga dala ng mga parol, sa kalaunan, nalagyan ng disenyo, nalagyan ng palamuti, nagkaroon tayo ng parol. So yung mga liwanag, yung mga parol, yan ay nagiging gabay para tunguhin natin ang simbahan. Malinaw po ba? Uy, unang araw pa lang, tulog na. Saan tayo makakarating yan? Kaya ito, sa unang araw, pinapaalala sa atin ang isang katotohanan na kailangan din natin maintindihan. Muli, hindi ito tungkol sa kung ano ang gagawin mo sa loob ng 9 na araw. Kasi marami sa atin, bakit ka magsisimba? Kasi meron akong kahilingan. Bakit ka magsisimba? Kasi meron akong nililigawan. Bakit ako magsisimba? Wala lang, nakikiuso lang. Bakit tayo magsisimba? Kasi gusto natin makita ang pagmamahal
ng Diyos sa atin. So ito ay ginagawa ng Diyos para sa atin. Hindi ito sa kung ano ang ginagawa mo para sa Kanya. Bagamat nagiging sakripisyo ang pagsisimbang gabi, kasi unang-una, kailangan mong gumising maaga. Pangalawa, lalo na sa mga senior, hirap ng maligo, kailangan maligo ng madaling araw. So may kaakibat na nasakripisyo. Kaya higit sa pagdalo natin sa misa, na mabuo mo ang 9 na araw, ay yung marinig mo at maunawaan ang mga salita na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, nagpatotoo si Juan Bautista kahit na hindi naman niya kailangan ang patotoo ni San Juan Bautista. Pero sabi, sige, tatanggapin natin kasi yung katotohanan nga na hindi nakadepende sa gagawin ng tao ang gagawin ng Diyos. Kaya kung babalikan natin, ang kwento sa Biblia, ipinanganak si Jesus kahit hindi alam ng maraming tao. Ipinanganak siya para sa atin kahit hindi mo alam. Tutuloy at tuloy ang Pasko. Kahit marami ang party na lang ng party, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang pagsilang niya. Tuloy pa rin ang pagdating niya dito. Pero dahil naririto na tayo, okay, kaya sana makita mo, no? Makita mo ang gagawin ng Diyos. Kasi kung makita mo, ngayon, tayo naman ang magpapatotoo. Pag sasabihin ng mga kapitbahay ninyo, sa kagaling, nagtimba, makikita ba nila sa iyo yung bang pagsinan, oo, kaya pala, kasi nagtimba ka. Ibig sabihin, mararamdaman ba sa iyo ang presensya ng Diyos? Mararamdaman ba sa aura mo? Mararamdaman ba sa pagsasalita mo na galing kang simbahan? Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang magmumura mamaya. Mga brad, no? Kasi galing kang simbahan, pero ano ang lalabas sa bibig mo? Galing ka na simbahan, pero ano ang ikikilos mo? Baka mamaya, mainit na naman ang ulo mo. Galing kang simbahan. Ano, natulog ka lang? Ano, pumorma ka lang? Hindi ko alam kung dito ba, pag simbang gabi, may mga kabataang nagrarayot-rayot. Galing simbahan yan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahiya ka naman sa Diyos. No? Kasi kailangan nga natin magpatotoo. Kailangan natin na maipakita sa mga tao yung bunga ng ating pagsisimba. Yung bunga ng ating pagdalo sa misang ito. Ulitin ko po, no? 9 na araw ito, ha? Kayo ang pumili na magsimba ng 4:00 ng umaga. Kayo ang magkakaklase. Sino kaya ang naririto bukas? Sino ang wala na? Baka ito na ang huling simbang gabi. Pero seryoso po natin, no? Seryosohin natin ang ating pagsisimbang gabi. Nang sa ganon, mas maging seryoso din tayo sa ating buhay at mas maging maaliwalas ang pasok ng grasya sa ating buhay, lalong-lalo na para sa ating mga pamilya. Amen? Tatayo na po ang lahat. Mga kapatid, humiling tayo sa Diyos Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa Kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Ang ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Francisco,
mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita't gawa ng inyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin ang kapayapaan sa tuwina. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama din natin ang kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Tatayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal.
Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pabatid. Magkakaroon po tayo ng special second collection bilang tulong at suporta para sa mga programa ng RCAM, Archdiocesan Commission on Youth, at ng CBCP, Episcopal Commission on Youth. Tumulong po tayo. At sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ng lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving. Maaaring makuha ang mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayon din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay pamamahagi sa Aita Community sa Pampanga. At suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos. Parish t-shirt sa halagang 450 pesos at Bible sa murang halaga. At ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos na may edad 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy. Hanapin lamang si Brother Mandy o sino mang kasapi ng Lecom Ministry. At mahalagang pabatid, simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Sabado, 6:30 ng gabi. Martes hanggang Sabado, 6:00 ng umaga. Ang Sunday Mass sa parokya naman ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 5:30, 6:45, 8 o'clock at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 o'clock, 4:15,
5:30, 6:45 at 8 p.m. Maraming salamat po at pagpalain tayong lagi ng Panginoon. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Masarap ang